Eh na sila mga buwisit. Nadampot na nila sila. May isa nang dinala. Sa Russia, nagsimula na ang malawakang mobilisasyon. Sa internet, laganap na ang mga video at larawan ng mga sapilitang panghuhuli ng mga tanggapan ng pagpaparekrut militar sa mga lalaking dinadampot mula sa kalye at mga apartment, isinasakay sa van at dinadala agad sa digmaan. Lubos na binalewala ni Vladimir Putin ang malawakang pag-atake sa Moscow kahit na nagyabang ang Kremlin tungkol sa mahusay na resulta ng kanilang air defense. Samantala, sa mga oras na ito, muling inaatake ng mga Ukrainian drone ang Moscow. Nanawagan si Sergey Lavrov, pinuno ng Russian Foreign Ministry, para sa diplomasya upang tapusin ang digmaan sa Ukraine, ngunit agad din siyang nagbanta na darami ang mga pag-atake sa mga mapayapang lungsod ng Ukraine at nagbanta sa Europa at Ukraine ng nuclear strike kung magpapatuloy ang pag-atake sa Moscow. Samantala, lihim na nakikipagnegosasyon ang Ukraine at Estados Unidos sa mga Ruso tungkol sa pag-freeze ng digmaan sa kasalukuyang frontline habang hayagang nagbigay ng ultimatum ang mga Europeo sa mga Ruso kung paano magtatapos ang digmaan. Nagbigay na rin ng pahayag ang mga opisyal ng Russia ukol dito. Ako si Alexei Pechi, sabay natin tatalakayin ang mga paksang ito sa episode na ito. Simulan na natin ang pangunahing paksa ngayon. Nagsimula na ang mobilisasyon sa Russia at ito ay sa pilitan. Sa Penza Oblast, Russia, nagsimula ang mga raid na isinasagawa ng mga tauhan ng tanggapan ng pagpaparekrut militar kung saan sinisilo ang mga lalaki, isinasakay sa bus, dinadala sa recruitment office at pinipilit pumirma ng kontrata sa Ministry of Defense. Noong Hunyo 18, nagsimula ang malawakang raid ng military recruitment officer sa Penza. Ayon sa mga residente, may mga raid sa kalsada, isinasara ang mga daan at may patrol sa buong lungsod na nanguhuli ng mga lalaki kahit walang tanong o dokumento pati sa mga bakasyunan. Sa Kamenka, isiniksik sa isang bus ang halos 100 tao. At ayon sa mga ulat ng mga lokal na residente, nagsagawa rin ng mga raid sa lungsod ng Kuznetsk. Hinuhuli ang mga lalaki sa kalsada, pinapasakay at dinadala para pumirma ng kontrata. Para rito, pinapatigil din ang mga kotse at pampasaherong bus sa lungsod ayon sa chat ng mga lokal. Lahat ay hinuhuli, pinapahinto ang mga sasakyan at pampublikong transportasyon. Ang mga lalaki ay dinadala at pinapapirma ng kontrata. May mga panghuhuli sa buong lungsod. Noong Huwebes, napakaraming sundalo ang namatahan sa Penza at kumalat online ang video ng grupo ng mga babae na tinangkang iligtas ang mga lalaking isinakay sa minibus. Napatunayan na kinunan ang video sa Military Recruitment Office ng Oktyabrsky at Zelezno-Dorozhny District sa Penza. Sabihin ninyo, bakit hindi na lang tumawag ng ambulansya para sa taong masama ang pakiramdam? Sabihin ninyo, bakit hindi tumawag ng tulong? Sabihin ninyo, bakit hindi na tumawag ng ambulansya para sa tao? Na masama ang pakiramdam. Sabihin ninyo, Bakit? hindi tinutulungan. Lesya, magiging maayos ang lahat. Ipinagdarasal kita, alam ko. Liash! Mahal kita. Mga kaibigan! Mga kaibigan! Sige nga, sabihin ninyo! Kusang loob na pumirma ng kontrata ang lahat. Pinili pa yun! Sabihin mo, pinilit kayo, binugbog kayo, pusang loob ba o hindi? Magdasal ka lang, wag umiyak. Tama na. Tama na, wag mong iiwan. Liwa ka! Isara mo ang pinto! Hindi ba pwedeng bigyan nyo kami ng 5 minuto? Tama na yun! Pwede naman sana gawin na maayos. Huliin sana na maayos. Binubugbog at pinapahirapan niya sila. Anong mas mabuti ron? Ikaw ang tumatanggap kahit hindi mo gusto. Hindi mo makaya. Hindi mo kaya magbigay ng 5 minuto ng maayos. Tumahimik ka na! Ibinibay na namin lahat. Tara, tignan natin kung kumusta na sila doon. Mga kaibigan, sige, sumagot tayo. Kayo, alam nyo? Na hindi nagbigay ang hulihan. Mga subtitle, bitawan ninyo ako. Mga subtitle, hindi pa alam. Di matorsok pa alam. Dapat kayo tumawag ng pulis na yon. Mga subtitle ni Likha ni Dima Torzok. Mga subtitle lilika ni Dima Torzok. Mga subtitle lilika ni Dima Torzok.
Ngayon, nagrereklamo ang mga residente na ang PENSA Military Recruitment Office ay nagtakda ng mga kwota sa mobilisasyon at pinipilit ang mga nahuling lalaki na pumirma ng di umano'y voluntaryong kontrata sa Ministry ng Depensa. Sabi ng mga lokal, sa micro-district ng Sputnik, umiikot ang mga pulis sa mga apartment. Hinahatak palabas ng mga apartment ang mga lalaki at dinadala sa mobilisasyon. Gayun din, may makasasakyan ng traffic police at ilang minibus sa harap ng sinehang Sovremenik sa sentro ng Penza. Sinasarado nila ang kalsada, pinapahinto ang sasakyan at kinukuha ang mga lalaki. Ngayon sa social media, nagtatanong ang taga-Pensa kung saan at paano tatakbo kung sarado ang mga kalsada. At ito pa lang ang unang lungsod. May mga ulat na rin ng ganitong mga paghuli sa iba pang mga lungsod ng Rusya. Sigurado akong sa mga susunod na araw, mas dadami pa ang mga video sa social media tungkol sa sapilitang mass mobilization sa Rusya. Ang asal ng Kremlin ay dahil sa pag-ataranta. Nagmamadali si Vladimir Putin na magpadala ng mas maraming lalaki sa digmaan bago siya mismo ang iligpit. Habang nire-record ang episode na ito, mahigit 300 Ukrainian drone ang sabay-sabay na lumilipad sa Rusya. At sa oras ng pagre-record ng episode, alam na ang ilan sa mga ito ay muling nakalusot sa depensa ng Moscow. Pero ang presidente ng Rusya na si Vladimir Putin ay mahigit isang araw nang nananatiling tahimik sa publiko, hindi pinapansin ang pinakamalakas na pag-atake ng mga drone sa Moscow at paligid nito simula na magsimula ang digmaan. Ayon sa ulat ng Russian media, 17 ang nasugatan, isang bata ang namatay, may drone na pumasok sa isang gusaling tinitirhan, nasunog ang 2 mall sa kabisera at nagkaroon ng pagsabog sa oil refinery sa kapot niya. At kahapon, nakita nating lahat kung paano basta-basta pinabagsak ng Russian Air Defense ang mga drone. Pero ang mahalaga, hindi nila lubusang napabagsak ang mga ito sa ere. Tinatamaan lang ang mga iyon kaya bumabagsak sa mga bahay, shopping mall at iba pa. Dokumentado ito. Kita natin kung paano lumipad ang Ukrainian drone at paano ito tinamaan ng Russian Air Defense missile. Hindi sumasabog ang drone sa ere, basta lang ito nagbabago ng direksyon at bumabagsak sa mga bahay, shopping mall, kalsada at iba pa. Magpapatuloy! Magpapatuloy! Saan siya lumipad? Itutuloy. Itutuloy. Pagpapatuloy. Magpapatuloy. Noong araw ng pag-atake, nang ang langit sa ibabaw ng Moscow ay natakpan ng itim na usok at nagkaroon ng ulan ng langis sa reyon, si Vladimir Putin ay nasa Kazan para sa summit ng OSAN. Sa kanyang talumpate, ikinuwento niya ang tungkol sa pantatayo ng multipolar na mundo, kalakalan gamit ang pambansang pera at iba pa, at madalas din siyang tumawa sa forum na ito. At pagkatapos nito, wala pa rin naging pampublikong reaksyon si Vladimir Putin tungkol sa pag-atakeng yon. Nagpasya siyang manahimik na lang at ipahayag sa lahat ng mga Ruso na wala namang nangyari. Ipinakita ng mga pag-atake ng Ukraine sa Moscow noong Hunyo, 18 ang kahinaan ng Russian Air Defense. Ang mga tinatawag na militar na vlogger ng Russia, matapos ang mga pag-atake, ay lantaran ng binatikos ang sensura at ang kabiguan ng mga autoridad ng Russia na protektahan ang mamamayan mula sa epekto ng digmaan. Ayon sa Institute for the Study of War, isang militar na vlogger ng Russia ang nag-post. Nakalaunan ay binura na kahit may epektibong air defense ang Moscow, nakapagdulot pa rin ng malaking pinsala ang mga tropang Ukrainian. At binigyang diin niya na ang Ukraine ay kasalukuyang dinadala ang digmaan sa mga lugar ng Russian Federation malayo sa mga hangganang reyon. Ipinahayag niya ang pangangailangan na palakasin ng air defense sa mga pasilidad sa bansa. Pero ano ang gagawin kung kulang na ang mga sistemang ito?
Isa pang militar na vlogger ng Russia ang bumatikos sa Russian media dahil labis nilang minamaliit ang halaga ng mga pag-ataking ito. Ayon sa kanya, ang mga taong malayo na sa masa ang kumukontrol sa state media at gumagawa ng maling realidad na parang ayos ang lahat, kaya nananawagan siyang maging tapat sa pag-uulat. Sabi niya, hindi naman talaga maayos ang lahat. May isa pang Z na militar na vlogger na nagsabi, kailangan ng Russia na baguhin ang paraan nila, kundi mas lalayo pa sa realidad ang opisyal na ulat kaysa ngayon. Muli niyang pinuna ang mga state media dahil sa pag-uulat tungkol sa tinatawag na espesyal na operasyong militar na malayo sa realidad na para bang ang naapektuhan lang ay ang Ukraine at hindi ang Russia. At pagtanggi rin sa mga ulat ng paggalaw ng mga Ukrainyano sa larangan ng labanan bilang pekeng balita. Sabi niya, mga pare, matagal nang nasa Russia ang digmaan, hindi sa Ukraine, nasa Russia na ito. Itigil na rin ang pagsisinungaling tungkol sa di umano'y tuloy-tuloy at araw-araw na pag-usad ng hukbong Ruso sa harapan. At ngayon, binanggit ng Rusong komentaristang pandigma na ngayon ay makikita na mismo ng mga Ruso na ang mga pahayag ng mga propagandista na maayos ang lahat ay hindi tugma sa realidad. Sa Russia, inuulit ko, wala ni isa sa TV channel ang nag-broadcast o nagpakita nito. Walang lumabas na ulat tungkol sa pag-atake sa Moscow. Wala talaga. Tahimik lang lahat at nagkunwaring walang nangyari. Sa halip, nakatuon sila karamihan sa pangangailangang parusahan ang mismong mga taga-Moscow na nag-video at nag-upload sa internet ng mga pag-atake at ang mga naging resulta nito. Ngayon, hinuhuli nila ang mga taga-Moscow, isinakay sa police van at dinadala sa detention center dahil hindi raw dapat ginawa iyon. Samantala, ang tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov, ipinagmamalaki niyang sinabi na kahit ano pa man, kahit na may mga ganitong eksena mula sa Moscow, maganda raw ang ipinapakitang resulta ng sistemang pangdepensa sa impapawid ng Russia. Samantala, noong araw ng Hunyo 11, lumabas ang mga eksena kung saan muling inatake ng mga Ukrainian drone ang Moscow sa ikalawang sunod na araw. Madalas magulat ang mga lokal na otoridad tukol sa operasyon ng air defense sa kalangitan ng kabisera ng Russian Federation. Ngayon, nagbibiro na ang mga taga-Masid tukol sa Moscow. Ang katatagan na yon ay nangangahulugan ng presensya ng mga drone sa himpapawid dahil pinili ng mga Ruso at taga-Moscow si Vladimir Putin na nagdala ng digmaan sa kanilang mga tahanan. Ngunit upang ilihis ang atensyon ng mga Ruso mula sa usapin ng mga pag-atake sa Moscow at mobilisasyon, nagpasya ang Kremlin na muling magbanta sa Ukraine at Europa. Parang sinasabi nila, oo, may problema kami, pero ngayon ay ibinabandera ulit ang issue ng nuclear attack. At lahat ng taga-Moscow ay muling magwawala sa bugso ng matinding pagmamalaki na tipong, ngayon ipapakita namin sa inyo, maghihigantay kami para sa Moscow. Ngayon, dadako tayo sa ikalawang bahagi ng episode para pag-usapan ang posibilidad ng negosasyon sa pagtatapos ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Maraming kawili-wiling bagay dito na dapat pansinin. Pero mga kaibigan, bago tayo lumipat sa ikalawang bahagi, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa YouTube channel na ito, mag-like at syempre, mag-iwan ng kahit anong komento ninyo sa episode na ito. Malaking tulong ito sa pag-promote ng content sa YouTube. Lubos akong nagpapasalamat sa inyo. Mga kaibigan, naglunsad din ako ng saradong club na Petchy Insight. Eksklusibong Telegram channel ito para lang sa Patreon subscribers kung saan sabay nating tinatalakay ang iba't ibang paksa at sinasagot ko ang inyong mga tanong. Kumukonsulta rin ako sa inyo kung ano ang susunod na paksang kukunin para sa next episode. Kung gusto ninyong mapasama sa club na ito at makasama akong talakayin ang iba't ibang balita at paksa, mag-subscribe lang kayo sa Patreon. Nasa video description ang link nito. Doon ninyo makukuha ang link papunta sa pribadong Telegram channel kung saan pwede kayong tumulong sa paggawa ng content para sa YouTube channel na ito. Kung gusto nyo namang minsan lang suportahan ng YouTube channel na ito sa pinansyal na paraan, may mga detalye at paraan din sa description kung paano ito gawin. Magpapasalamat ako sa inyo para dito. At mag-subscribe din kayo sa aking mga social media tulad ng Instagram, TikTok, Facebook at syempre sa pampublikong Telegram channel. Nasa description ng video na ito ang lahat ng mga link. Ngayon, magpatuloy tayo. Kamakailan, inamin ni Volodymyr Zelensky na ang layunin ng Ukraine na yung taglamig ay makamit ang tigil putukan sa frontline, kaya dapat pang palakasin ang presyon sa Russia sa lahat ng panig.
Sinabi ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov na malaking pagkakamali ng EU countries kung pakikitunguhan nila ang Russia mula sa posisyon ng lakas. Ang pahayag na ito ay nagpapakita sa atin ng tunay na kalagayan ng diplomasya sa Europa at kung ano ang mga napagkasunduan sa Europa nitong buwang ito. At natapos ang lahat ng ito nang napagkasunduan ito kay Trump, sinuportahan ito ni Trump. At pagkatapos ay ilalahad ko ang impormasyon kung paano tumutugon ang Moscow sa lahat ng ito. Ganito ang sinabi ni Peskov. Ito ang pinakamalaking pagkakamali, hindi tiyak kung ito ay dahil sa kakulangan ng kaalaman, maling impormasyon o katangahan, pero ito ay totoo. Para makilahok ang Europa sa negosasyon, dapat nilang malaman ang totoong sitwasyon, lalo na sa sigalot sa Ukraine. Ang Kiev ay nasa napakahirap na kalagayan, ngunit patuloy pa rin silang nananatili sa paninindigang hindi nakatuon sa negosasyon. Kasabay nito, sinabi pa ng tagapagsalita ng Kremlin na ang mga negosasyon sa bansang agresor, ibig sabihin sa Russia, mula sa posisyon ng lakas ay tila wala namang pinatutunguhan. Inihayag din niya ang mga bagong pag-atake sa mga target sa Ukraine at sinabing lalong palalakasin ng mga ito sa mga mapayapang lungsod. Binigyan din ni Peskov na handa ang Russia sa usapang pangkapayapaan at ilang beses nang sinabi ng diktador ng Russia ang kahandaan ng Moscow para sa dialogo. Ngayon, nagbanta si Sergey Lavrov, pinuno ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Federasyon ng Russia na palalakasin ang mga pag-atake sa Ukraine. Sinabi ni Lavrov na ang mga bansa sa Europa ay nagbigay ng hayagan at mahigpit na ultimatum sa Russia tungkol sa Ukraine na nagmumungkahi sa Moscow na pumayag sa agarang tigil putukan sa kasalukuyang linya ng labanan at simula ng mapayapang negosasyon at na mahalaga bayaran ang pinsalang naidulot sa Kiev. At dito, sa kabila ng pagiging kakaiba, malaki ang maitutulong sa atin ng modelo ng Iran o ng kasunduan ng Iran ni Donald Trump dahil dito makikita mismo ang mga hinihingi. Ito ang inaalok ng Europa, Russia at Ukraine para matapos ang digmaan. Ayon kay Lavrov, nais ng mga bansang Europeo na agad na matigil ang putukan. Ilalahad ko ang isang mahabang sipi upang hindi bumagsak ang sandatahang lakas ng Ukraine sa larangan ng labanan, pansamantalang itigil ang labanan nang hindi tinutugunan ang mga ugat ng problema at magpadala ng sarili nilang tropa sa teritoryo ng Ukraine. Patuloy na nais ng nagkakaisang Europa ang pagpapalawak at kontrol sa Ukraine, pati paghila sa Moldova at Armenia sa kanilang impluensya. Tinitingnan ang Ukraine bilang pangunahing puwersa ng mga magiging nagkakaisang sandatahang lakas ng Europa sa hinaharap. Ang ganitong sitwasyon ay nagdadala ng seryosong panganib sa pandaigdigang seguridad dahil ang direktang sagupaan sa pagitan ng NATO at Rusya ay maaring mabilis na humantong sa palitan ng mga pag-ataking nuklear na may mapaminsalang resulta. Sa madaling salita, muling gumabalik ang mga Ruso sa pagbabanta ng paggamit ng sandatang nuklear. Binanggit din ni Lavrov na ang dating modelo ng seguridad sa Europa na binuo sa loob ng mga dekada ay winasak ng mga lider ng Europa mismo. Sabi niya, sila raw ang may kasalanan. Hindi, huwag ninyong isipin nag-isip ang Europa na bumuo ng isang malaking nagkakaisang hukbong Europeo. Hindi pagkatapos na ang mabangis na Rusya ay nagpasimula ng malawakang, madugong at digmaang walang provokasyon laban sa Ukraine, hindi pagkatapos nito. Huwag ninyong isipin na parang walang dahilan ang Europa dahil sa Rusya o ano. Sinusubukan ni Lavrov ipilit ang ganitong lohika, binabaliktad nila at sinasabing matagal na itong plano ng Europa. Ang Europa raw ang gustong gamitin ang Ukraine bilang sandata laban sa Rusya at dahil dito, ang Europa ang nagpapadala ng mga armas sa Ukraine. Ipinunto ko sa mga Ruso na matinong bansa ang mga Ukrainian at alam na rin ito ng mga Ruso. Para sa mga Ruso na medyo mangmang at parang mga taong gubat, gusto kong ipunto na bago ang 2014, bumibili ang Europa ng gas at langis mula sa Rusya at may kalakalan sila. Pumupunta pa si Angela Merkel, niyayakap pa si Vladimir Putin at maayos ang lahat noon. Pagkatapos ng 2014 nang salakain ng Rusya ang Ukraine sa Crimea at Donbas, nagsimulang talikuran ng Europa ang Rusya. Pagkatapos ng 2022 nang pinasimula ni Vladimir Putin ang madugong malawakang digmaan sa Europa, napaisip ang Europa na, teka, kailangan nating, ipakita ang pangil sa mga hindi naliligo na Ruso. Kailangan mag-armas, maghanda sa malaking digmaan,
palakasin ang depensa, magtayo ng malaking hukbo at palakihin ang industriyang militar. Kailangan gawin ang lahat para matakot ang mga Rusong ito na tumingin man lang sa direksyon ng Europa. Ano masasabi mo sa ganitong sanhi at bunga? Ayan, pagkatapos ay nanawagan si Lavrov sa pantatayo ng isang pangkalahatang pan-kontinental na arkitektura ng seguridad na bukas para sa lahat ng bansa sa Eurasia na sumasalamin sa multipolar na realidad ng kasalukuyan. Ang ibig sabihin nito, parang sinasabi nila, bigyan nyo naman ang Russia ng sarili nitong saklaw ng impluensya. Bakit biglang may ugnayan ng Europa at Armenia? Hindi, teritoryo namin yan. Bakit nakikipag-ugnayan ang Europa sa Ukraine at Moldova? Sabi ng Moscow, teritoryo namin yan, huwag kayong makialam. Ito ang inialok ng mga Ruso kapag tinatalakay nila ang multipolar na mundo. Dito malinaw na sinimulan ng Europa ang pagdiin sa Kremlin gamit ang mga ultimatum. Ayon sa The Economist, ang Ukraina, Estados Unidos at Europa ay nagsabing ang panukala para sa mapayapang solusyon sa Ukraina ay pwedeng may hakbang-hakbang na plano. Maaring kahalintulad ng kung ano ang napagkasunduan lang ni Donald Trump sa Iran. Ayon sa The Economist, may mga kabiguan ng hukbong Ruso sa larangan ng digmaan kahit ano pa ang sabihin ni Vladimir Putin. Ang mga tagumpay ng Ukraine sa pag-atake ng drone sa Russia, kabilang ang mga ruta ng supply at pasilidad sa loob nito, ay nagsimulang baguhin ang pananaw ni Donald Trump sa takbo ng digmaang Ruso-Ukraine. Araw-araw na nakukonsulta ang mga kinatawan ng Kyiv at grupo nila kung paano mapipilit ang Russia na makipagnegosasyon. At ang pagpapalakas ng malalaking pag-atake sa teritoryo ng Russia ayon sa lumalabas ay isa sa mga paraan para mapilit ang Kremlin na sinuportahan ng Europa at ng Estados Unidos ng Amerika. Isa sa mga pinag-usapang opsyon kung paano dapat matapos ang digmaan sa Ukraine ay ang pagtatapos ng digmaan sa loob ng 2 buwan. 2 yugto. Ang 2 yugtong ito ay halos kapareho ng pinirmahan ng Estados Unidos at Iran. Sa simula, inaasahan ang pagtigil ng labanan sa kahabaan ng kasalukuyang linya ng harapan, mga 50 hanggang 70 kilometro ang lalim mula rito sa bawat panig. Ibig sabihin, pansamantalang lilikhain muna ang isang sona na may lapad na mahigit 100 kilometro sa linya ng harapan kung saan hihinto ang putukan. Kapag ito ay nanatiling matatag, magkakaroon ng mas malawak na kasunduan para sa ganap na tigil putukan at pagtatapos ng digmaan. Ayon sa The Economist, nagumpisa ulit ang di-opisyal na pakikipag-usap sa Moscow at lumabas ang balitang nais ng Rusya na patagalin ito hanggang Oktubre. Para pagkatapos ay biglang magbigay ng suporta kay Donald Trump bago ang midterm election sa Kongreso na gaganapin sa Nobyembre at makakuha ng kapalit. Ibig sabihin, maaring pumayag ang Kremlin sa bahagyang tigil putukan sa Oktubre bilang regalo kay Donald Trump bago ang eleksyon. Kapalit ay hihilingin nilang gipitin ang Ukraine. Sa Moscow, patuloy nilang iginigiit na handa lang silang makipag-usap sa estilong Anchorage. Ibig sabihin, sa pagpupulong noong Agosto 2025 sa Alaska, di umano'y nagkasundo sina Vladimir Putin at Donald Trump na ibigay sa Russia ang buong Donbas at kilalanin de jure at de facto ang kontrol nito. Ang kontrol sa Crimea at sinakop na bahagi ng Kherson at Zaporizhia. Kung totoo nga ba ito at kung talagang nagkasundo sina Trump at Putin tungkol dito, walang nakakaalam. Patuloy pa ring iginiit ng mga Ruso ang di umano'y kasunduan kahit hayagang itinanggi ito ni Trump. Tatapusin ko ang episode gamit ang CP mula sa The Economist. Pero nagbabago na ang mga pananaw sa White House. Sabi ng pinuno noong nakaraang taon, wala nang ala si Vladimir Zelensky para ituloy ang digmaan. Sa Washington, lumalalim ang dalawang pananaw ng mga Ukrainian na hindi dapat pagkatiwalaan ng Russia at na ang Ukraine ay isang nagwagi, hindi isang talunan. Pinatunayan ito ng matagumpay na pag-atake ng Ukraine sa refinerya ng langis ng Moscow sa kapot niya noong umaga ng Hunyo 18 habang nagtatapos ang summit ng mga leader ng grupo ng Pito sa Evian, Pransya. At lahat, kabilang nga si Donald Trump, mga kalahok sa G7 summit ay nakita ang mga larawang iyon ng nagliliyab na Moscow. Dito ako maglalagay ng ellipsis.
Mga kaibigan, mag-subscribe kayo sa channel, isulat ang inyong opinyon sa mga komento, mag-like kayo at sabihin sa mga komento kung ano ang masasabi ninyo sa ganitong format ng mga episode sa YouTube channel na ito. Gusto kong ayusin pa ang patakarang editorial ng channel na ito ng kaunti. Magkakaroon nito ng 2 o 3 malalaking episode sa isang araw imbes na 4 o 5. May maikling episode na magkakaibang paksa. Sa dulo, isulat ang opinion ninyo sa ganitong format. At muli kong hihilingin, kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, alam nyo na ang gagawin. Nasa description ng video na ito ang lahat ng link at detalye. Iyon lang po, ingatan nyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.